Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay tatalakayin natin kung totoo ba na may guardian demons. At ang Bible verse natin ngayong araw, Ephesians chapter 6 verse 12. Maaring naririnig natin ang konsepto ng mga guardian angels, mga anghel na nagbabantay at gumagabay sa bawat isa sa atin. Pero mayroong mga naniniwala na tinatawag na guardian demons. Kaya ang sinasabi sa ating Bible verse na Ephesians chapter 6 verse 12 ay, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Sasabi sa talatang ito na mayroong tunong spiritual na labanan na nagaganap sa paligid natin. Hindi lamang ito basta physical. Ang mga pagsubok natin sa buhay, ang may mga persa rin ng kasamaan na gumagalaw upang ilayo tayo lalo sa Diyos. Unang-una, demons are real and active. Sa buong Biblia, mababasa natin ang mga katunayan na mayroong mga demonyo. Isa dito ang mga pagsapi ng demonyo sa mga tao. Isa sa mga halimbawa nito ay sa Mark 5, kung saan pinalayas ni Jesus ang isang legion ng mga demonyo mula sa isang lalaki. Sinasabi dito na hindi nakatang-isip ang mga demonyo, sila ay mga totoong umiiral at patuloy na kumikilos sa mundo upang linangin at tayain ng mga tao hanggang sa ngayon. Kalawa ay demons deceive and lead people astray. Ang pangunahing gawain ng demonyo ay lokohin ng mga tao. Kaya na lamang sinasabi sa John chapter 8 verse 44, ang diablo ay a liar and the father of it. Ginagamit niyang kasinungalingan upang iligaw ang tao mula sa katotohanan ng Diyos. Marami sa atin ang nadadala sa mga maling paniniwala sa mga masasamang gawain at sa ating kasalanan. At ang lahat ng ito ay bahagi ng panininang ng mga demonyo o ating kaaway. Ikatatlo ay demons have no authority over Christians. Bagamat totoo at makapangyarihan ng mga demonyo, tandaan natin na mas makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Sasabi sa 1 John chapter 4 verse 4, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." Kaya tayo ngayon sa Panginoon, hindi kailanman maaaring malaig ang demonyo sa atin. Tayo ay may kalayaang ibinigay ni Kristo at dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na pagtagumpayan niya ang kasamahan, kaya wala tayong dapat ikatakot mula sa mga demonyo. Kung kaya mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon at kilalanin natin siya bilang ating tagapagligtas at iwasan na ang ating mga kaaway bilang pagdilinlang ng mga kaaway sa atin upang mapanatili natin ating kaligtasan. Magbasa tayo ng mga Biblia araw-araw upang mas makilala natin ang ating Panginoon at ang kanyang mga gawain na nais niyang iparating sa atin. At mababasa rin natin sa Biblia kung ano nga ba o magkakaroon tayo ng mas malalim na pagkakaintindi sa mga demonyo at kung paano niya nililinlang ang mga tao. Kaya mga kapatid, dito nagtatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.